10 milyon. Nang mga sandaling iyon ay para bang papanawan ng ulirat si Renz. Hindi lang yon, para bang nabigi siya sa halagang sinabi ni Althea. Malaking halaga yon. Oo, mayaman siya. Ang pamilya niya pero malaking kawalan sa kanila ang halagang yon. 10 milyon, Althea? Seryoso ka ba dyan? Hinihingan mo ko ng ganyang kalaking halaga bilang kapalit ng annulment natin? Mukha ba ako nagbibiro? Bingi ka ba para hindi marinig ang sinabi ko? Ang lakas ng loob mong hingan. Kung ayaw mo, edi wag. Gumalaw ng panga ni Renz sa panibagong problemang binibigay sa kanya ni Althea. Ang buong akala niya ay ayos na rito ang lahat. Hindi pa pala. Meron pa itong idadagdag. Mas lalo kang mahihirapan kung hindi mo ibibigay ang gusto ko. Hindi ako pipirma. Hindi mo pwedeng pakasalan sa Eleanor hanggat kasal ka sa akin. Kaunting panahon na lang at mahalata ng pinagbubuntis niya. Ikaw, desisyon mo yan. Kontakin mo na lang ako oras na maisipan mong pumayag sa gusto ko. Sinipa na ni Renz ang gulong ng sasakyan niya habang nangangalit ang ngipin niya sa sobrang galit. Althea! Pikit matang itinikob ni Althea ang bibig. Hindi siya ganong klase ng tao, pero kailangan lang talagang gawin yon para lang makasurvive siya. Deserve ko naman sigurong ganong kalaking halaga dahil sinakripisyo ko noon ang mga pangarap ko para lang sa kanya. Pwede namang pag-usapan natin kung magkano lang munang kaya mong ibigay. 5? Payag na ako, pero kailangan nating gumawa ng kasulatan na ibibigay mo pa rin sa akin ng kalahati kahit natapos ng annulment natin. Baka isipin mo na wala akong konsiderasyon sa'yo. Nang hindi sumagot si Renz ay kagad na masasaluha ang mata ni Althea. Wala nang sakit ng ulo niya, pero ang pumalit naman dito ay sakit ng puso. Para yung pinipiga, pinipiraso. Pinatay ni Lawrence ang tawag niya kay Althea. Ayaw na niya makipag-usap dahil alam niyang wala rin namang patutunguhan yon. Hindi niya lubos maisip na hahamunin siya ni Althea na bayaran niya to. Sa isip niya paniguradang may nagsulsol at nagsabi nito na gawin niya yon. Padabog na sumakay siya ng kotse. Pinaharurot yon patungo ng kumpanya nila dahil may trabaho pa siya ngayon. Isiningit lang niya sa schedule ang pagpunta sa RTC para sa pirmahan. Wala naman palang mapapala. Malamang una pa lang ay plano na ni Althea na hindi pupunta para magatasan pa siya nito ng pera. Inilalabas na niya na ngayon ang tunay na kulay. Samantalang dati naman ay wala siyang ibang naging reklamo. Niluwagan ni Renz ang suot na necktie dahil parang masasakal siya nito. Kinalma niya sarili bago bumaba ng kotse. Ilang minuto na siya sa parking ng building ng company nila. Pero hindi pa siya bumaba dahil paniguradong mabubunto na niya ng galit ang sino man sa tauhan niya sa loob. Sir Renz, mabuti naman at bumalik na kayo. Salubong na sekretary niya. Sinundan siya nito sa loob ng opisina. Tuluyang nahubad niya na ang tie na suot. Binato niya na yun sa lamesa. Natanggap ko ito kaninang umaga mula sa Marcas Designs. Tanda mo pa ba ang building na nais mong ipatayo? Sa tagal ng hiling natin ay may designer ng naglakas ng loob na gumuhit according sa plano na gusto natin ito mula sa kumpanya nila. Pwede niyo na po itong pasimulan oras na maging aprobado niyo na. Hindi pa rin siya sinagot ni Renz nang isip ay natenga sa pinag-uusapan nila ni Althea kanina. Hindi pa rin siya dito makaget over kung bakit bigla na lang itong nanghihingi ng pera. Mamaya tayo mag-usap. Bakit po sir? May problema po ba? Parang kapamilya na ang turing ni Renz sa sekretary niya na dekada na halos ang tagal sa kumpanya nila. Alam nitong mga kaganapan sa kanya. Naging kaibigan niya na rin ito. Bukod sa pamilya niya ay alam din itong tungkol kay Althea bilang asawa niya. Nakita na rin ito ng personal ng kanyang sekretary. Kailangan kong mahanap kung nasaan ngayon si Althea. Ang dating Mrs. Alameda? Hindi rin lingid sa sekretary ni Renz na si Eleanor na ang babaeng gusto niya. Hindi pa man sila legal na hiwalay ng dati niyang asawa. Oo, matutulungan mo ba ako? Sige po sir, may contact po ako sa ilan kong mga dating kaibigan. Pwede kong i-hire sila para alamin kung nasa ng inyong asawa. Sige, may tinawagan ng secretary at kinausap saglit sa cellphone. Bago muling humarap kay Renz para sana magpaalam na lalabas muna siya. At saka pakihanda ng 5 milyon. Pakideposit yun sa personal bank account ni Althea. Napatda na sa kinatatayuan niya ang secretary sa narinig. Para sa kanya ay ang laking halaga ng hinihingi nito.
Humihingi siya ng danyos bago pumirma ng annulment namin. Kalahati lang munang ibibigay ko. Muntik nang mahulog sa sahig ang mata ng sekretarya sa sobrang gulat. Kilala niyang asawa ng kanyang amo at para sa kanya ang hirap paniwalaan na hihingi si Althea ng ganong kalaking halaga. Kalahati lang. Ibig sabihin ay 10 milyon yon. Hindi naman sa pagkampi. Alam niyang mabait ito kahit na medyo hindi okay ang pakikitungo ng boss niya. Huwag mo na pala munang i-deposit. Sabihan mo ko kapag nahanap na siya. Gusto kong personal na ibigay ang pera sa kanya. Tingnan lang natin kung kaya niya tanggapin. Sige po, sir. Lumabas na ang secretary at naiwan si Renz na mag-isa sa opisina niya. Hindi pa rin siya makaget over. Ilang beses niyang inisip na baka hindi ang asawa niyang kausap niya kanina, kaya gusto niya rin itong mahanap. Kailangan niya masigurado na ito nga ang tatanggap ng pera at hindi ang ibang tao. Sisiguraduhin din niya na after ng hiwalayan nila ay never na magsasangga ang mga landas nila. Sir, nahanap na po ng isa sa mga inutusan ko kung nasaan si. Mabilis na patayo si Renz sa swivel chair. Tinanggal ng kamay sa kanyang baba na kanina pa niya hinihimas-himas ang balbas. Saan? Kinuha na niyang hinubad na coat at binuhat ng kanyang bag. Nasa provincial hospital po siya. Biglang lumambot ang puso ni Renz sa narinig. Kung nasa ospital ito, ang ibig sabihin lang noon ay hindi siya nagsisinungaling na sabihing nasa ospital siya kaya hindi siya dumating. Napahawak si Renz sa gilid ng mesa dahil nalambot ang tuhod. Sir, ayos lang po ba kayo? Pinalo ni Renz sa kamay ng sekretary niya. Nakalahad upang tulungan sana siyang tumayo. Oo, ayos lang ako. Humupa din ang lagnat ni Althea matapos niya makatulog ng ilang oras. Sa pagising niya ay wala nang mataas na temperature niya. Ganun pa man ay meron pa rin siyang dextrose na nakakabit. Agad niyang tinignan ang notification ng phone sa tabi na nakatulugan niya. Notification yon ng payment ng company ni Kenzo. Na-deposit na kagad ang pera niya sa bank account niya. Masigla niyang tinawagan ng lalaki. Hi Althea, natanggap mo na bang payment sa design? Settled na to. Oo Kenzo, nasa bank account ko na. Maraming salamat sa iyo ha. Walang anuman, ikaw pa ba? Basta salamat ulit. Namatay ng tawag ni Kenzo. Wala pang notification ng payment na perang hinihingi niya kay Renz. Naisip niya na baka nahihirapan pa itong mag-decide kung bibigyan siya. Kibit-balikat niyang hindi pinansin yon. Hindi naman siyang mahihirapan kung hindi ang future nitong asawang si Eleanor. Kapag nanganak ito at hindi pa sila kasal, malamang itatawaging bastardo ang anak nilang dalawa. Sa loob ni Althea, hindi niya na ito problema. Miss, may nakita po kaming buhay na dugo sa ihi niyo. Gusto niyo po bang magpa-check kung bakit? Tinaas ni Althea isang kamay upang patigilan ang nurse. Ayaw na niya mag-explain at pahabain ito. Nakunan ako, nakaschedule pa ako ng raspa. Napaawang ang bibig ng nurse. Alam niya kung gaano kadelikado yon. Nagtataka siya kung bakit pa ito pinatatagal ng kanilang pasyente. Ganun pa man na hindi na lang siya nagtanong bilang respeto sa kanya. Baka yun din po kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit nahihilo kahit nagkaroon ng mataas na lagnat. Tumango lang si Althea. Pinili nang hindi na magkomento sa sitwasyon. Ayaw din niyang ipaalam yun sa ina dahil paniguradang sasabihin nito ni Kuya Renz. Hanggat maaari ay ayaw na niyang maging involved ang lalaki. Gagawa na lang siya ng ibang paraan upang maoperahan ang hindi nito alam. Huwag kang mag-alala sa akin, Miss Nurse. May nasikaso lang ako. After nito isasailalim na ako sa raspa. Tumango lang ang nurse at matapos gawin ang pakay niya umalis na. Naiwang mag-isa si Althea na nasa ER pa rin ng hospital. Walang naging suggestion ng doktor na tumingin sa kanya if kailangan pa ng room. Kapag naubos mo ng bag ng dextrose na yan, pwede ka nang lumabas ng hospital. Bilin lang nito. Ilang beses nagpakawala si Althea ng malalim na buntong hininga habang tinitingnan ang dextrose niya na nasa kalahati pa lang ng bag. Nais niya na sanang itanong sa nurse kung gaano pa yung katagal pero nakaalis na ito. Kung nais niyang malaman ay hihintayin niya pa itong makabalik. Althea, mabilis na napabangon si Althea nang makita niya mukha ni Renz na humawi sa kortina naghihiwalay sa mga kama ng emergency room. Muntik na siyang atakin sa puso sa bigla ang pagdating nito. Agad sumilid sa isip niya kung paano nito nalaman na naroon siya sa hospital na yon gayong hindi niya naman sinabi. Renz, anong ginagawa mo dito? Nakasuot pa ito ng pang-opisina niya kung kaya naman
Nadedipi na ang itsura nitong mala Adonis at saka halos ay pinapantasya ng karamihan. Hindi magkanda ugaga ang mga staff, nurses at doktor ng hospital na yun nang makita nilang naroon ang sikat na business tycoon at CEO na si Lawrence Salmeda mula sa Salmeda Holdings. Gulat na gulat sila kung anong ginagawa nito sa hospital nila. Panay ang irit ng karamihan. Kilig na kilig sa presensya ng lalaki. Ang ilan sa kanila hindi mapigilang bumulong sa katabit maghampas. Walang sino man ang naglakas ng loob na lumapit sa kanya habang iginagala niyang mga mata sa kabuuan ng ER kung saan nandoon si Althea. Hawak pa rin ng lalaki ang kortinang tumatakip sa kamang hinihigaan ni Althea na nagawa ng makabangon. Totoo ngang nasa ospital ka. Walang pasubaling binunot ni Althea ang karayom na nakabaon sa kamay. Dumugo yun pero hindi niya alintana na pamulagat ng mga mata si Renz na gawin yun ni Althea sa harapan. Nawawala ka na ba sa tamang katinuan, Renz? Bakit ka nandito? Hinawakan na siya ni Althea nang mahigpit sa isang braso at hinila palayo ng kama. May ilang nurse ang nagtangkang lumapit sa kanila nang makitang umaagos ang dugo sa kamay ni Althea, kung saan nabunot ang karayom ng dextrose. Subalit agad silang natigilan ng kaladkaringan ni Althea si Renz papalabas. Babayaran kong hospital bills ko mamaya. Utas ni Althea sa malapit na nurse kasi baka isipin nilang tinatakasan niyang mga bayarin. Nagpabigat ng katawan niya si Renz habang ang mga matay nakatuon pa rin kay Althea. Titig na titig siya sa mukha nito na mas pumutla pa. Sa labas tayo mag-usap. Pwede ka naman tumawag. Hindi mo kailangang puntahan ako dito. Hindi ba't ayaw mo may makikita sa atin na magkasama? Ano tong ginagawa mo, Renz? 3 taon mo kong tinago kaya bakit ngayon ay bigla kang susulpot na lang, ha? Hindi sumagot si Renz. Hindi niya rin maintindihan ang sarili. Ang nais lang naman niya ay para patunayan kung tunay ba ang sinasabi nito kaya siya personal na pumunta ng ospital. At ngayong nakita niya ng totoo ang lahat at hindi lang gumagawa ng kwento si Althea, ay medyo nakukonsensyang katawang lupa niya. Nasa ospital nga ito. Ano, bakit ayaw mo sumagot? Namewang na si Althea matapos nabitawan ang braso ni Renz na hinila. Anong ginagawa mo dito? Napaiwas ng tingin si Renz kay Althea. Hindi niya maiwasang maawa sa babae. Bagay na hindi niya rin naman alam kung saan ang galing. Narito ka ba para iabot sa akin ng pera? Nasaan na? Akin na, Renz. Lahad ni Althea ng kamay sa kanya. Gumalaw ang magkabilang panga ni Renz. Hindi pa rin inaalis ang tingin kay Althea na may kahulugang iba. Sumagot ka. Matatanggap ko na ba ang perang hinihingi ko sa loob ng ilang araw? Sigurado naman akong ibibigay mo yun para patunayan sa akin kung gaano mo kamahal si. Anong klaseng sakit meron ka? Malala ba? Kaya pa ba ng gamot? Sa unang pagkakataon ay nakita ni Althea ang concern ni Renz pero kaagad din niyang binawi yun. Kailangan kong malaman dahil hanggang ngayon ay mag-asawa pa rin tayo. Huwag mong isipin na kaya ako nagtatanong ay concern ako. Hindi ba sinabi kong ayaw kong mamatay ka na gamit ang apelyido namin? Nilamon na mapaklang likido ang buong kalamnan ni Althea. Mali na naman siya ng basat paghihinala. Umasa na naman siya na baka may kaunting puwang na siya sa puso ni Renz. Malaking kahibangan lang palang mga naiisip niya kanina. Ah, yun lang ba ang dahilan mo kaya ka narito? Napapahiyang tanong ni Althea. Huwag kang mag-alala, hindi naman malalang sakit ko't hindi pa ako mamamatay. Bakit ako mamamatay agad? Hindi mo pa ako binabayaran ng halagang gusto ko. Si Renz naman ang nahimasmasan. Kung sa ibang araw lang ay sure siya na napagbuhatan na naman niya ng kamay ang kanyang asawang namimiloso po pa sa kanya. Hindi mo ba talaga sasabihin sa akin kung anong sakit mo? Gusto ko lang namang malaman. Anong ma? Hindi mo na kailangang alamin. Kaya ko na sarili ko. Ibigay mo na lang ang gusto ko at ibibigay kung gusto mo. Hindi kailangan magplastikan. Althea, huwag mo nga akong paandaran niyang bait-baitan mo, Renz. Hindi na sa akin ngayon yan uubra. Hindi ako nagbabait-baitan. Alam mong dahilan kung bakit nagtatanong ako. Concern ako sa health mo. Wala sa plano ni Althea ang sabihin kay Renz ang totoong sakit niya. Kahit na nagtatanong ito ay hindi niya pa rin aaminin. Kahit ang lihim ng pagdadalang tao niya ay ililihim niya. Talaga? Concerned ka sa akin? Hindi ko makita. Ngayon mo pa talaga sasabihin sa akin concerned ka? Kung kailang malapit na tayo magpirmahan ng annulment?
Puno ng sarkasmong tanong ni Althea. Hindi magawang kumontra ni Renz, lalo pa ngayong pinandidilatan na siya ng mga mata ni Althea. Sa loob ng 3 taong yun, palagi kang busy sa trabaho mo. Hindi mo nga magawang responsibilidad mo sa akin bilang asawa. Hindi mo man lang ako nagawang i-date sa labas kahit isang beses. Bilhan ng regalo kahit mumurahin. Hindi mo naalala ang araw ng birthday ko. Napakurap-kurap na mga mata si Renz. Hindi nga niya matandaan kung kailan ng birthday ni Althea. Wala siyang maalala ni minsan sa pagsasama nila ay nagawa niya itong dalhin sa labas ng sila lamang. At ang isiping yun ay nagpakonsensya sa kanya. Hindi niya masisisi si Althea. Additional sa condition ko besides sa 10 milyon. Ilabas mo naman. Nahihibang ka na. Ano sinasabi mong ilabas kita? Naririto ka sa ospital para magpagamot. Hindi mo pa rin yun kaya, Renz? Sobrang laki ba ng hinihiling ko? Isang araw bang mauubos sa'yo? Isang oras lang. O kahit kalahati man lang. Pwede na rin ng 15 minutes. Napakaramot mo talaga. Pumiyok ng boses ni Althea. Kapag hindi niya nasupil ang umuusbong na sama ng loob, paniguradong tutulo ang luha niya. 3 taon ako nagpaalipin sa'yo. 3 taon ng buhay kong sinayang ko kasama ka tapos yung simpleng hiling ko'y hindi mo kayang pagbigyan? Pinakisamahan kong pamilya mo kahit alam ko na hindi nila ako gusto. Tapos hindi mo ko kayang pagbigyan? Ang simple lang nun, Renz. Simpleng labas. Gumalaw-galaw ang panga ni Renz. Sa tingin mo ba matutuwa ang buong angkan mo kapag nalaman nilang buntis ng kabit mo gayong kasal ka pa sa akin? Ang grandparents mo. Kilala mo sila. Kung kaya ng mga magulang mo na kapatid mo na tanggapin si Eleanor, sa tingin mo buong angkan mo ba papaniwalaan at babalinan kung anong kultura at tradisyon ng inyong pamilya? Pag-isipan mong mabuti. Sa pagtitig ng mga mata ni Renz kay Althea, habang sinasabi ng babae ay saka pa lang niya, naisip na malaki ang pinagbago nito. Kung noon ay hindi nito magawan tumingin sa kanya ng diretsyo at palaging nakatungo. Ngayon ay nagagawa ng labanan ng tingin niya. Sinasalubong ng mga mata niya. Natatandaan niya pa kung bakit siya nabighani kay Althea. Kahawig ito ni Eleanor, pero ang kaibahan lang ay payat ito kaysa sa dating nobya niya. Althea, may mga araw naman na mabuti ako sa'yo. Anong araw? Gabi, kapag lasing ka. Yun lang sandaling mahalaga ako dahil gusto mong gamitin ang katawan ko. Huwag mo kong gawing sinungaling, Lawrence. Padyak pa ng mga paa ni Althea. Natitigil lang hindi maituloy ni Renz ang mga sasabihin niya pa sana dito. Pagsisisihan mo pinaranas mo sa akin ng ganito, Renz. Bantan ni Althea na umayos na ng tayo doon. Akmang magsasalita pa sana si Althea nang biglang talikuran siya ni Renz. Fine, tara. Let's date. Kung yun lang ang isa sa pinuputok ng butsi mo, kaya hindi mo mapirmahan ang annulment. Halika, ibibigay kung gusto mo. Saan mo gusto? Mag-date tayo kagaya ng hinihingi mo. Napaawang ng bibig ni Althea. Hindi siya makapaniwalang gagawin ito ni Renz. Ang buong akala niya hindi magbabago ang takbo ng isipan ng asawa. Akala niya matigas ito. Ayoko namang habang buhay na pagsisihan mong bagay na to. Pangarapin na makadate ako. Pagsisihan? Tumaas pang gilid ng labi ni Althea. Kung meron man akong pinagsisisihan sa buhay ngayon, ay ang araw na pumayag ako maging asawa mo, Renz. Ang araw na inihain ko sarili para maging alipin mo. Dapat ay hindi ako pumayag. Dapat ay pinigilan ko sariling mas mahulog at lubusang magtiwala. Tama ng satsat, halika na. Hila na ni Renz sa isang braso ni Althea patungo sa kanyang sasakyan. Hindi na naalala nilang dalawa na hindi pa bayad ang bills ng hospital. Nilisan nilang parking ng hospital. Teka lang naman, matutumba ako. Tinulak ni Renz si Althea sa loob ng kotse pagkabukas niya ng pintuan. Dahan-dahan naman, Renz. Kung makahagis ka, akala mo naman sako ng pala yung sinasakay mo sa kotse. Bahagyang yumuko si Renz matapos na ihawak ang isang kamay sa bubong ng sasakyan. Kinukulong noon ng asawang panay reklamo. Ano, susuotan pa ba kita ng seatbelt para po na pinapantasya mong date natin? Sabihin mo lang, Althea, pagbibigyan kita. Usal ito na wala pa ring amor ang tono ng boses niya. Hindi na, nakakahiya sa'yo. Kaya ko na. Sinundan ng mata ni Althea sa Renz na umikot patungo ng driver's seat. Baka sabihin mo napakadamot ko. Ano pang gusto mong gawin habang nagde-date tayo? Gusto mo bang maging extra sweet ako sa huling pagkakataon? Just tell me. Nanatiling tikam ang bibig ni Althea.
hindi siya makapaniwalang ibibigay nitong hiling niya. Parang ibang tao ang kaharap niya, hindi ang asawa. Ang una nilang ginawa ni Renz ay magtungo sa mamahaling resto upang kumain. Habang nakatingin sa nakahaing pagkain, ay naalala ni Althea na nakalimutan niya palang kumain na nagdaang araw at maging almusal ng araw na yon. Sobrang naging busy siya doon sa project. Huwag ka nang mahiya kung anong gusto mong mga kainin. Kunin mo lang ng kunin. Ako ang bahalang magbayad ng lahat. Huwag kang mag-alala, hindi rin kita sisingilin. Hindi makapaniwala si Althea na sa loob ng 3 taong nasa bahay lang siya ay mararanasan niya rin ito kung kailan malapit na maghiwalay. Sa loob niya ay mapait na napangiti si Althea. Kung noon pa sana ito ni Renz pinaramdam sa kanya, hindi sana siya masusuklam sa asawa. Hindi ko kailangan ng mamahaling. Sige na, baka sabihin mo dyan ay pinagdadamutan kita. Kainin mong gusto mo. Sagot ko ng lahat. Tahimik silang kumain. Hindi maitago sa mukha ni Althea ang lungkot na kanyang nararamdaman. Parang ayaw niya pang bumitaw at sabihin na lang sana dito ang tungkol sa pinagdadaanan niya. Yun nga lang ay ayaw niya maging pabigat pa rito. Idagdag pa na buntis din si Eleanor. Alam niya na sa kanilang dalawa, si Eleanor pa rin ang pipiliin ni Renz. Patingin ang pinakamahal niyang bag sa store na to. Agad na bungad ni Althea sa sumalubong na staff ng shop na pinasukan nila ni Renz. After kumain ay inaya siya nitong mamili kuno ng mga gamit na gusto niya. Hindi alam ni Althea kung anong pumasok sa isip ni Renz para bilan siya ng mga gamit. Noong nakita niya ito noong nakarang araw lang ay halos lamunin siya nito ng buhay dahil kay Eleanor. Siyempre, tatanggihan pa ba ito ni Althea? Hindi niya palalagpasin na nag-iisang pagkakataong iyon. This way, ma'am. Giyan ang staff kay Althea patungo sa counter ng shop. Hindi man ipinahalata ni Renz ay nagulat siya sa tinura ni Althea. Oo, handa siyang gastusan ito pero hindi niya inaasahang yung pinakamahalang kukunin ng kanyang asawa. Kukunin ko to. Lumingon pa si Althea kay Renz na titig ngayon sa mukha niya. Akala ko ba pwede kong kunin ang lahat ng gusto ko? Bakit mukha ka nalugi dyan? Nagsisisi ka na ba? Tunog ng uuyam ang boses ni Althea habang nakaharap kay Renz. Napailing na lang si Renz. Piniling huwag na lang magkomento sa gawin ni Althea. Parang konsiderasyon na rin niya yun dahil yun lang din naman niya ito nagawang i-date. May gusto ka pa bang bilhin? Napaangat na ang gilid ng labi ni Althea, lalo pang tumikwas yun. Hindi niya kasi inaasahang magiging mabait ito. Ang una niyang reaksyon na gagawin nito ay ang sawayin siya at bulyawan dahil sa paglulustay niya ng malaking halaga ng pera. Oo, gusto ko ng the most expensive shoes and also bags na babagay sa dress na aking pinilit binili kanina. Sige, tumikwas pang isang kilay ni Althea sa naging sagot nito. Hindi man aminin ng babae ay medyo kinikilig siya sa ginagawa ni Renz. Salamat. Sa kahuli na rin naman ito, maghihiwalay na tayo. Baka kapag pinalagpas ko pa hindi na ako magkaroon pa ng pagkakataon. Hindi yun pinansin ni Renz na nauna nang humakbang kay Althea pasulong. Pinatulis na ni Althea ang nguso niya. Sumunod na kay Renz, bitbit ang unang paper bag na kanyang binili. Sa loob niya, bagamat may magaspang itong ugali, hindi maitatanggi na may nakatago itong ginintuang puso. Kung noon niya pa ito ginawa, hindi sana sobrang sumama ang loob ko. Anong tawag kaya ang matatanggap ni Renz dahilan para dalhin niya si Althea sa bahay at iharap sa pamilya? Ano kayang mangyayari sa pagharap ni Althea sa pamilya ni Renz? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.